183.49 billion pesos. Ito ang maximum allowable revenue o pinakamataas na halaga na pwedeng kitain ng NGCP sa unang bahagi ng 4th regulatory period mula 2016 hanggang 2020. Katumbas yan ng 36.7 billion pesos kada taon. Ang kabuuang halaga mas mababa ng higit kalahati sa gusto sanang singilin ng NGCP sa mga consumer na 387.80 billion pesos batay sa kanilang gastos din sa loob ng 5 taon. Pero ayon sa Energy Regulatory Commission, may nasingil na nga raw ang power grid para sa ilang kritikal na energy projects na hindi pa dapat dahil hindi pa raw tapos o napapakinabangan ang mga ito. Hindi rin lumusot sa ERC ang sumatotal na 3.75 billion pesos na tinatawag nitong non-mandatory benefits. Kabilang dyan ang public relations, corporate social responsibility o CSR, advertising at maging mga donasyon ng NGCP. Nanindigan naman ang power grid na lehitimong business expenses ang mga ito. Importante raw kasi halimbawa ang CSR projects para matulungan ang mga komunidad na walang maayos na transmission lines. It's not that the commission is prohibiting them, for example, from increasing the salaries of employees or giving donations. Tama naman yun. Or engaging in CSR. Pero hindi mo pwedeng i-recover from the rates. So ang tanong nga ay, saan po namin i-recover? Di, dun po sa, i-charge mo siya, dun sa kita ng kumpanya. Ayon sa ERC, may mga hindi rin daw isinumiteng dokumento ang NGCP dahilan din ng mas mababang allowable revenue. Sagot naman ng power grid, kung ginawa lang daw kasi sana ng ERC ang regular rate reset sa tamang oras, hindi raw sana nagkakaganito. Retroactive raw kasi ang nangyayari ngayon o kung kailan gumastos na sila, saka pa lang nagdidikta ng mga bawal na halaga ang ERC. Kada 5 taon dapat ang rate reset, pero 2010 pa ito huling ginawa o yung para sa regulatory period na 2011 hanggang 2015. I don't think it's fair. It's not fair on us. It's not fair on our people. And then the regulatory reset process was admittedly rushed. The reason that those details weren't provided wasn't because we withheld them. It's simply because it wasn't asked. Sa tanong kung paano posibleng maapektuhan ng electric consumers, ayon sa ERC, masyado pang maaga para malaman kung may sobra ba sa gustong singilin ng NGCP mula 2016 hanggang 2020. Sa inyong Meralco bill, nasa 10% ang napupunta sa power grid o sa transmission charge. Ibig sabihin sa kada 100 pesos na halaga ng konsumo, 10 pesos dyan ang para sa NGCP. Sakaling mapatunayang may sobra nga sa singil ng power grid, posibleng magkaroon daw ng bawas o refund sa inyong bills. Well, there are already telltale signs, diba? Because their claim is this much and what we are approving, at least on this draft determination, is this much, it looks like there will be a downward adjustment or a refund. But depende kasi. Will it have an impact on their business? I think so. Yung akala mong okay, tatanggalin, babawiin, syempre kahit papano, affected yung financials ng company. Binigyan ng hanggang 15 araw ang NGCP para sumagot sa kinalabasan ng inisyal na review. Carrie Gator, CNN Philippines.